So kakatapos lang ng laban ni Angas ng Pinas at ni Uguni. So magbibigay lang ako ng opinion. Pasensya na kung sa mga fans ni Cuadro Alas. Kahit naman ako, katagahanga niya ako, pero hindi ganoon talaga katindi ang paghanga ko sa kanya. Dahil ito, ako ay ano lang ah, real talk lang tayo. Real talk. Sa tingin ko mga tropa, um, hindi pa siya pwede kay Nauya. Hindi talaga siya po pwede. Sa style niya na ganun, na bara-bara. Tapos round 2 pa lang mga tol, naubusan na siya ng hangin. Naubusan ng hangin, hindi pwede yung ganun sa boxing. Eh mga kalaban niya kung sakali si Nauya. Pero napaka-imposible ang mangyari yun. Dahil napakalayo na ng narating ni Nauya. Puro knockout ang kalaban niya. Kahit na magagaling ang kalaban niya, umutot pa yung kasama ko dito sa bahay. So, ganun nga. Napakalayo ng diferensya ni Nauya at saka ni Casimero. So, sa mga fans ni Casimero, wag nyo nang ipagpilitan na yung idol nyo ay ilaban kay Nauya. Napaka-imposible mga tol. Dahil sa nangyari sa kanya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya dahil nga sa hindi maganda ang naging resulta ng kanilang laban, lalong magiging imposible na magkatapat sila. Saka para kay Casimero, idol, payo ko lang sa iyo, idol, kasi idol din naman kita eh. Kaya lang napakayabang mo. So, para sa iyo, bawas-bawasan mo yung angas mo. Huwag ka masyadong mayabang. Sa boxing hindi maganda yung mayabang eh. Tingnan mo si Adrian Brunner, di ba? Tingnan mo yung buhay niya ngayon. Si ano lang pwedeng magmayabang si Mayweather dahil may pagmamayabang siya. Magaling siyang tumakbo eh. So, ah kung gusto mo pa na ipagpatuloy ang iyong karir, humanap ka ng magaling na coach at conditioning coach. Pero sa tingin ko, nasa sayo pa rin yan eh. Kahit na magaling na coach at conditioning coach ang kunin mo, dapat nasa disiplina mo pa rin yan. Huwag masyadong overconfident, huwag magmamaliit ng kalaban dahil ayun nga, bagamat hindi kanya tinalo, hindi mo rin siya tinalo, diba? Saka iwasan mo yung mga bara-bara na galawan dahil hindi po pwede yan kay Nauya. Iwasan mo yan. Round 2 pa lang, wala ka ng hangin eh. 'Di ba? Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung magaling ka lang sa mitts. Puro ka mitts. Hindi ko alam kung ano mga pinagagawa mo. Hindi naman sikat yung kalaban mo eh. Tapos mangangarap ka na kalabanin mo si Nauya. Pati yung mga fans mo na kada mag-content sila ng halimbawa tungkol kay Canelo, kay Vivol, content sila tungkol kay Manny Pacquiao, kay kung sino mang mga sikat na boksingero, hindi pwedeng wala ka sa content eh. Hindi pwedeng hindi ka nila isingit. Oh. Mahiya ka naman dun sa mga fans mo na patay sa'yo. Di ba? Tawa ka sa kanila. Kasi patay na patay sila sa'yo eh. Ako hindi, real talk lang ako. Hindi mo, parang, kumbaga, parang ituring mo na lang na yung mga sinasabi ko na inspirasyon para mas gumaling ka pa kung magaling ka nga. Saka wag nyo nang sa mga fans ni Casimero, ni Angas, wag nyo nang sasabihin yung mga laban niya na kung napanood ko yung laban niya kay yung mga ni-knockout niya, napanood ko lahat yan, pinapanood ko siya. Kaya nga alam ko paano mag-react sa mga laban niya eh. Tapos may nagsabi pa na buti pa daw si Saludar nung lubaban, round 1 lang yung kalaban. Pero ako, by the way, maganda nga yung laban ni Saludar, round 1 lang, talo, knockout ka agad yung Pero hindi natin mapapatunayan dun na magaling na siya kasi pwedeng naunahan lang niya yun. Kasi nung tinamaan na niya, siyempre, na yun eh, talagang titirahin na niya yun, sunod-sunod. Hindi natin makikita dun kung gano'n na, kung magaling nga yung isang boksingero. Malalaman natin kung gaano katibay ang isang boksingero kung minsan umaabot siya ng round 12, makitibay mo yung katawan niya pero malakas pa rin, tapos doon magkakaroon ng knockout. Yun.
O kaya kung talagang sikat na sikat yung kalaban tapos mana-knockout niya, dun pa lang ako nabibilib sa mga boksingero. Ang ginawa kasi ni Casimero, round 1 pa lang talagang binuntal na niya yung kalaban niya. Nakalimutan niya na hindi ganun dapat ang labanan eh. Kailangan ano mo yung energy mo, tansyahin mo. Ang ginawa niya siguro, sinusubukan niya, sinisindak niya, pero nung hindi niya nasindak, kala niya mapapatulog niya o kaya masasaktan niya. Pagdating ng round 2, wala na, hingal na. Ang gawin mo siguro, tropang Casimero, mag-jogging ka lagi, akitin mo yung bundok. Ang boxing hindi yan yung palakasan eh. Tapos nagmamayabang ka pa dun sa isang video mo na kahit na maging undisputed si Casimero, si Naoya, tanda lang ni Naoya na ikaw yung pinakamalakas na boksingero ngayon sa bantamweight. Walang sinabi ang lakas mo kung mahina yung stamina mo. Ang daming malalakas na boksingero, sobrang dami, pero mahina ang stamina. Ang nangyayari noon kay Boom Boom Bautista, di ba? Si AJ Banal, lalakas na mga yan, pero dahil kinulang sa resistensya saka sa stamina, ang nangyari sa kanila. Kahit si Albert Pagara, di ba? Si Jason Pagara, ang lalakas na mga yan, pero wala eh, stamina yung kulang eh. Hindi kagaya ni Manny Pacquiao na malakas na, may stamina pa. Kahit yung last na laban ni Manny Pacquiao, talagang sa edad niya na 40s na siya eh. Lumaban pa siya sa isang malaking boksingero na hindi naman niya pinaghandaan talaga. Pero natalo nga siya, pero nakita niyo naman, umabot pa ng 12. Ikaw, Mr. Angas, saka yung bilib na si Bad Aratelis, bilib na bilib sa iyo yan. Ngayon medyo na kawawa naman si Bad Aratelis. Palagay ko nga kung umabot pa ng 12 rounds yan eh, parang matatalo ka pa diyan eh. Kasi ang mga Japanese talagang matitibay yan habang tumatagal. Ikaw hinihingal ka na eh. Pasalamat ka at itinigil na yung laban. Kung hindi, round pa lang, hingal ka na eh. Kay Jonas Sultan nga eh, di ba? Kaya wag niyo nang pangalapin mga fans ni Casimero na matatalo niya si Naoya. Sobrang layo ng nila, ng skills nila. Hindi pwede kay Naoya yung bara-bara na laban. So hanggang dito na lang mga bashers.